Nagsisisi ka ba na sinama mo ko sa pagbabike mo at ngayon ay addict na ako? Okay naman. Kumbaga, nasa stage ako ng buhay ko ngayon na kontento ako. Ang ganda kasi ng asawa mo eh. Kung meron kang babaguhin na ugali sa akin, ano yun? Dami. Lahat po ng mga binabae ng asawa ko, ito na po siya ngayon. Hey guys! Welcome back to the vlog! Arty yan. Kakairita. Hello? Parang di na pantay yung mata ko. Anyway, for today's video, we're inside the car. This is not a bike video. So tomorrow is Mike's birthday. Thank you parang saya-saya mo dito sa vlog na to. Anyway, today is Friday, August 25. Bukas birthday ni Mike. So dahil mahaba yung biyahe namin, dahil nandito kami sa BGC ngayon, kagagaling ko lang sa event at pinag-drive tayo ng asawa ko. So naisip ko mag-vlog na lang ako kasi matagal na rin naman namin tong hindi nagagawa. Masaya ka ba? Parang kanina pa irita yung kanina pa naiirita yung pagmumukha mo sa vlog. So nung nire-ready ko na yung phone ko, sabi ko mag-vlog na lang ako. So ba't ka mag-vlog? Eh ang haba ng biyahe. So para hindi masayang yung oras, gawa tayo ng content. Bago tayo mag-start dito sa vlog na to, ayan, kung makikita nyo, ewan ko naman dito sa asawa ko, may bike rack naman kami, pero hindi na lang niya ilagay yung bike rack. Baka umulan. Bakit kailangan pang ginanyan niya, diba, ginanyan niya yung bike niya. So ngayon nagtataka siya, bakit daw parang may ano yung STI, anong tawag doon? May gas-gas. Oh no! So, ayan, punta na tayo sa vlog na ito. Ano nga bang gagawin natin dito sa vlog na ito? In 100 meters. Use the right two lanes to continue naman si straight on Waze. 192. Sinasabayan na naman tayo ni Waze. But anyway, hopefully bago kami makauwi ng bahay ay natapos na natin tong vlog na to. I feel like matatapos naman natin siya. So chikahan lang ito dahil wala naman tayong magagawa inside the car. So magchikahan na lang tayo. Meron akong mga questions na itatanong kay Mike since birthday niya bukas. Continue straight on 192. na ba? Sales road 40 years old na siya. 40 ka na ba? Anong gusto mong gift? Tinatanong lang kita pero hindi naman ako, hindi ako magre-regalo. Hindi mo naman bibili? Oo, gusto ko lang itanong. Hindi, malay mo naman. OA mo na ako pagka binilang pa kita ng regalo nung anniversary natin. Kulnago na nga yung baka naman bike na naman ang sabi mo. Kunwari lang, kung meron kang gusto ngayong birthday mo, ano yung gusto mo? Gusto ko ng e-bike para sa mga bata. Okay. Kasi, sinusundo pa sila ng e-bike ng kapitbahay. Kawawa naman. So, hindi para sa'yo, kundi para sa sarili mo. Huwag ka mag-alala, makakaasa kang hindi tayo bibili. So, sa mga di nakakaalam, parehong August yung birthday namin ni Mike. Siya August 26, tapos ako August 30. So, eto, ang gagawin natin dito sa vlog na to, bukod sa tinanong natin kung ano yung mga gusto niyang regalo or gusto niyang regalo or matanggap para sa birthday niya na hindi naman natin bibili, nagtanong lang naman tayo. Nagtitipid kami, dami naming gastos. Etong August na to, napaka ghost month niya. Wala halos pumapasok na pera sa amin, puro kami palabas. 'Di ba? Ang daming gastos, nag-travel kami, may pinapagawa tayong apartment, papasok tayo sa madilim na area, parang kailangan ko munang i-cut to dahil papangit ang ilaw natin. Hindi papangit. Pa tayo maka-vlog, nandito pa tayo sa loob. Dalian mo. Ayan, maganda na ulit ang pailaw. Nakalabas na tayo dun sa hole. Baka nagtataka kayo, bakit full pack makeup po tayo today? Wala lang. As Marimar tayo today. Hindi. Wala lang. Actually, kaya rin ako nag-vlog Kasi minsan lang ganito ako ka-fresh. So naisip ko, pwede pa So yun nga, naisip ko, minsan ako ganito ka-fresh. So sayang naman yung binayad natin sa makeup artist natin, mag-vlog na tayo. Anyway, magchichikahan lang kami ng asawa ko. So kung interesado kayo malaman ang mga kung ano-anong info about him and about our relationship, about our little family.
Syempre, ano nga to eh. Hindi questions I've never asked my husband. Questions I'd like to ask my husband. May mga ganun pa. Mag-Q&A tayo habang nata-traffic tayo dito sa Skyway para di natin maramdaman yung traffic. Kasi kung di kami nag-vlog ngayon, tahimik lang kami hanggang makauwi ng bahay. Baka nagsa-cellphone lang ako. So, unang question. Love. Nagsisisi ka ba na sinama mo ko sa pagbabike mo at ngayon ay addict na ako? Hindi. Bakit? Siyempre, tingnan naman. Okay naman. Healthy ka naman ngayon. Ba't di ba ako healthy noon? Hindi, kumbaga, tsaka na-enjoy mo naman eh. Delikado lang talaga. Dahil sa ginawa mong yun, napapadalawang isip na ako kung gusto ko pa magkaroon ng another baby. Okay lang sa'yo? Okay lang. Okay ka na rin sa dalawa. Ayaw mo nang sundan si Lexi. Tama ka na kay sabat kay Lexi. Tingnan natin. Ako okay na. Kaya huwag mo nang tignan. Tingnan natin. Ano naman? Okay na ako eh. Sana huwag mo nang tignan. So, hindi ka pa sure kung... Hindi pa ako sure. Kasi parang okay din yung tatlo eh, no? Ikaw ba magbubuntis? Bike lang ako habang buntis ka. Hindi. Nag-usap na kami before na pag nabuntis ako, dapat siya din magsa-stop sa pagbabike para di ako maingit sa kanya. So, yun yung consequence nun. Kung gusto mo ako mabuntis, dahil titigil ako sa pagbabike, magsa-stop ka rin. Tagal yung mga 2 taon yun kasi 9 months buntis. Oo. Hindi ka pa naman makakapag-bike agad eh. 2 years yun, for sure. 2 years or 1... Tayo mo pa mag-1 taon yung bata kasi breastfeed yun. Hindi naman 2 years, mga 1 year. Hindi, 2 years yun. 1 year lang. 9 months kasi 9 months na buntis. Tapos plus 1, kailangan mag 1 year muna yung bata eh. Kasi ako di mga 2 years kang walang padyak mo. So, kaya. Kaya mo? Ako kasi di ko sure. Bakit? Hindi ko sure kung kaya ang walang padyak. But yeah, let's see. Hindi naman natin masabi kasi kung bigay sa amin, di ba? Kung ibigay sa amin, sino ba naman kami para tumanggi? Ang baby ay blessing yan from our dear Lord. So, next question. Naisip mo yung question na yan? O... Ngayon lang. Ngayon. Kala mo prepare ko? Wala, naisip ko lang yun. Ito ay mga gusto ko itanong sa'yo. Ito pa next question. Nagsisisi ka ba na yung buhay mo, siguro kung di mo ako nakilala, nasa ibang bansa ka ngayon? Kasi hindi mo na napapractice yung profession mo na nurse. Siguro nandun ka sa ibang bansa, thriving with your career. Nagsisisi ka ba na nakilala mo tong gandang to sa Tides? Hindi. Bakit? Yung totoo. Oo, tumingin ka sa camera kung totoo. Totoo. Bakit? Oh, parang hindi. Kasi tawag nito, okay naman. Kumbaga, nasa stage ako ng buhay ko ngayon na kontento ako. Ang ganda kasi ng asawa mo eh. Charot! Okay. Ano yung pinaka... Although alam ko na sagot mo dito eh. Kung meron kang babaguhin na ugali sa akin, ano yun? Dami. Lahat na lang. Hindi. Ano ba? Yung pinaka. Yung ngayon. Bakit dati? Marami dati. Yung ngayon siguro, dapat bawasan mo yung cellphone mo pag dumadating ka ng bahay. Kasi nakikita mo. Wow, Michael, ako talaga. Oo. Ang galing mo. Nakita mo pagdating mo ng bahay, hindi ka na... Kasi... Kumbaga, nagsa-cellphone hindi ka. Hindi ako yun. Ako magsabi nun sa'yo. Wag, erase to. Erase mo to kasi. Hindi. Siya yun. Ikaw yung ganun. Diba sinasabi nga, tapos pag kunwari tinatawag ka ni Lexi or ni Sam, hindi ka hindi ka tumitingin sa kanila. Hindi ba ikaw yun? Ikaw yun. Ako nga laging nag-aalaga eh. Sinasabi mo lahat ng tungkol sa sarili mo. Ikaw yung tinutukoy mo. Hindi ako yun. Sige, mamaya pag uwi natin dalawa, sabay nating itago yung cellphone natin. But medyo because of talaga, social media, medyo hirap din na makuha yung attention talaga ng isang tao. Medyo guilty ako doon, yes, pero guilty rin siya doon. Guilty kami actually pareho, and even yung panganay namin na si Sab, guilty rin siya. Kaya may mga moments, kinukuha ko yung cellphone ng bata. Tapos si Mike, kahit siya, sinasabi ko agad sa kanya, yung cellphone mo, sobra ka na sa phone, tigilan mo na yan, and all that. So, ang hirap mag-family time dahil may phone at social media. Parang minsan naiisip ko, mas masaya siguro yung buhay pag wala yung social media.
may maganda naman siyang dulot. Pero kung ako papipiliin, mas gusto ko yung era natin, no? Friendster, hindi, kahit nga walang Friendster. Yung hanggang ano na lang tayo. Text. Yung hanggang text, tas naka-acetate yung cellphone. Text, only call. San cellular, gano'n. Mas gusto ko yung gano'n. I don't know with you guys, pero mas masaya yung ganung buhay. Yung pagka-family day, wala talaga kayong choice kundi mag-usap-usap. Kasi wala naman kayong i-check na Facebook or Instagram. Ngayon, everyone's on their phone. So yan pala yung gustong baguhin sa akin ni Mike. Pero kung meron ka namang gusto sa akin, ano naman yung gustong-gusto mo sa akin? Aside sa pagiging maganda yun ng lahi ko. Wow. Ano yung gustong-gusto mo sa akin? Gustong-gusto? Oo. Kasi kanina gusto mong baguhin sa akin. Lagi ako nagpo-phone, ganyan. O ano naman yung gusto mong baguhin? Ano naman yung ayaw mong mabago sa akin? Kasi gustong-gusto mo yun na ugali ko. Maalaga. Talaga ba? Oo, maalaga. Ang plastic ng asawa ko. Ano ba dapat? Hindi ako maalaga. Maalaga ba ako? Paano ako naging maalaga? Nagagalit ka nga sa akin pagka nagkakasakit ka kasi sabi mo hindi kita inaalagaan. Maalaga sa bahay, hindi yan sa akin. Very good. So, na-appreciate mo na maayos yung bahay natin kahit na may work ako. Kasi kung hindi ako yung asawa mo, tapos yung pangasawa mo, kapareho mo, na magulo sa bahay. Magulo siya sa bahay eh. Ako kung may gusto akong baguhin sa'yo, yun. Hanggang ngayon, yung mga damit niya, yung tuwalyang ginamit niya, yung ihi niya, hindi pa rin niya nasasakto dun sa toilet bowl. Sakto yun. Mga small things lang naman na tinanggap ko na lang kasi wala na akong choice. Pero ngayon, parang ngayon natuto siyang mas maging maayos sa bahay kasi yung isang kasama namin sa bahay, umuwi ng probinsya. So, natuto siya magtiklop ng damit, natuto siyang mag-ayos ng bed. Magtupinan ng damit. Oo, natuto siyang natuto siyang magtiklop ng panty. So, yun. So, yun yung nagustuhan mo sa akin, na maayos ako sa bahay. What else? Wow! What else? Ako, ano ba nagustuhan ko sa'yo? Well, yung pagiging pasensyoso talaga ni Mike. Kasi parang feeling ko talaga. Although I think, ba? Oo, mahaba yung pasensya mo. Pero hindi nasing haba nung before. Kasi before di mo ako nasisigawan. Ngayon, pumapatol ka na eh. Dati never. Di talaga siya pumapatol. Pero ngayon, may slight patol na siya sa akin. So sana ibalik mo yung dati. Yung hindi ka sumasagot. Oo. Yung kahit magalit ako, wala. Then pa ka lang. Robot? Oo. Hindi robot yun. Ano yun? Pasensyoso nga. Okay. Ngayon kasi may pagsagot-sagot na eh, tapos sumisigaw pa. Pag mali. Hindi mali. Na parang feeling ko nahawa ka sa akin. Oh no! Kasi diba parang ano yan lang? Ano ba yan? Tapos ikaw minsan may ganun ka na rin. Isa pang ayaw ko sa'yo. Wow, puro ayaw. Ang daming ayaw. Hindi. Ano pa ba? So, ako kasi, vocal, sinasabi ko kay Mike, na meron pa akong mga gustong, halimbawa, kasi diba before nakakondo tayo, tapos nagkaroon tayo ng bahay. Tapos akala natin, after natin magkaroon ng bahay, stop na tayo doon. And then, diba hinihiritan kita, sinasabi ko sa'yo, love, sakto naman yung bahay natin, pero baka may makita tayong mas malaking lote. Baka dapat mas malaki pa yung tinitirahan natin. Tapos si Mike, lagi niya sinasabi, hindi na, paglaki ng mga bata, tayong dalawa lang maiiwan sa bahay. Tatambling ka ron. Bakit? Kontrapelo ka at kontrabulati ka sa kagustuhan ko ng mas malaking bahay. Ayaw mo ba ako maging masaya? Okay naman. Kung kaya, maipon muna siguro. Ay mumutang sa bangko? Wag na natin utangin. Bakit? Mahirap pala mag-vlog ng walang ano. Mahirap ang alan. Mahirap umutang. So wag na. Ipon muna. Maganda tong angulo to. Saka natin balikan yan. Saka natin balikan tong conversation na to. Mga 2 to 3 years. Pwede natin. Bago pala yung bahay, 1 year pa lang eh. Ayaw mo na agad dun sa bahay. Hindi ko ayaw. Hindi ko ayaw, love. Hindi ko ayaw. Pag naiisip ko lang yung halimbawa yung kwarto ni Lexi, maliit masyado sa kanya. Aminin mo. Sakto lang naman pero sana sing laki rin ng kwarto ni Sab yung kay Lexi. Alam mo yun. Gibay mo yung office. Pwede gawin niya, mabilis lang yun. Yung daling kausap. Yung office kasi guys,
part talaga ng kwarto ni Lexie yun. Hinabol lang namin yung office para pag may gagawin ako or may gagawin si Mike. Tama naman yun. Doon kami sa tahimik. Kasi isang ka, di ba? Tsaka si Lexie di naman natutulog sa kwarto niya. Tanghali niya lang nagagamit yun, mga 2 oras, ganyan. Kasi sa amin naman siya natutulog. Tapos minsan, kay Sarah, pagka may raid kami, yun, doon nagagamit niya. Ano pa ba ayaw mo dun sa bahay? Wala. Ayun, yung kulay. Kasi ang hirap i-maintain ng puti. Palitan natin ng kulay. Hindi, tsaka parang gusto ko ng... Basta feeling ko 300 square meters yung enough for us. Totoo pala no na pagka nakakondo, nung una nakakondo kami, okay na kami, tapos nagkaroon kami ng bahay. Nung 150 square meters yung bahay, gusto mas malaki pa. Pero hindi, like, sa ngayon okay kami dun. Hindi anytime, kumbaga hindi ko iniisip na dapat ano agad. Dapat makuha ko to or dapat makuha natin tong lupa na to para next year mapagawa na. Hindi ganun yung nasa isip ko. Parang kung may sobra, doon pwede. At kung may magandang presyo ng lote, pwede. Pero kung wala, okay lang din ako. Kahit doon na tayo tumanda sa bahay natin. Kasi very homey. Komportable ako sa bahay natin. Di ako nanibago nung lumipat tayo from condo papunta dito sa bahay. Nakakangalay. Haba. Ito madalas tinatanong sa akin to yun. Pag nawari magigast ako sa magandang buhay or may mga press con, ganyan. Kung sakali, kung papipiliin ka, mas gusto mo ba yung nag-work ako or yung nasa bahay lang ako? Siyempre mas okay yung nasa bahay ka lang. Kaya nga tayo nag-iipon eh. Para? Pagka tawag dito, mga apartments, ganyan, mga properties. Nakikita mo ba yung itsurang to na pang sa bahay lang ako? Itatago mo sa bahay tong gandang to. Hindi, syempre hindi naman tayo, so ikaw, hindi ka naman forever na bata. Syempre, mapapagod ka rin. Diba? Maganda pagka medyo, tsaka malapit na rin tayo dun sa part na yun. Hindi, ikaw lang yun. Wow. Di ba 40 ka na bukas? Isang taon lang tanda ako sa'yo eh. Ako, sa ngayon, di ko pa siya naiisip. Parang nasa utak ko nga ngayon kasi hindi naman mahirap yung trabaho ko. Parang kahit hanggang maging kasing edad ako na certain, kaya ko siyang gawin kasi na-enjoy ko rin siya. And parang may purpose eh, alam mo yun. Natutuwa ako pag napapasaya ko yung mga senior citizen. Pagka yung may mga malungkot, tas natutuwa sa akin. Pag napapakinggan nila ako sa umaga, ganyan. So parang feeling ko, nilagay ako dito ni Lord dahil may purpose. Diba? Parang ganun. Naiyak ka na ba? So dahil magpo-40 ka na bukas. Grabe naman yung 40. Sige, yung totoong edad mo, 37. Hindi Love, 37 31. ka na. Basta, dahil tatanda ka na naman bukas. Nung bagets days mo, iniisip mo ba na sa edad na to, ganito yung buhay mo? Or iba yung nasa utak mo? Siyempre hindi. Same ba? Anong iniisip mo nung mga, kunwari, college ka or high school ka, na pag ito, yung edad mong 35 or 36, similar ba sa kung ano yung pinangarap mo sa nangyari sa'yo ngayon? Siyempre hindi, kasi siyempre tawag nito, akala ko sa ibang bansa, ganyan. Padala kita doon. Pwede naman. Ayun, tapos akala ko hindi ako mapapagod sa mga party, ganyan. Siya pang babae. Hindi naman. Sa party lang. Ba't di mo inaapin? Pero nakakapagod pala. So, ang in-expect mo sa ganitong edad, feeling mo dapat maparty ka pa rin? Dati, before, iniisip mo? Akala ko hindi ako, parang feeling ko mga 30 plus single pa rin ako. Tsaka lagi nilang sinasabi sa akin yan. Na? Tatanda kang single kasi babaero ka? Parang talaga. Sa lahat po ng mga binabae ng asawa ko, ito na po siya ngayon. Ito na po siya ngayon. Wow. Ito na po siya. Bakit pogi pa rin naman Feeling ko mahaba na itong vlog na to. So, i-end na natin to since birthday mo bukas. What's your wish? Wish ko para sa mga bata lang. Para sa'yo, para sa mga bata. Ano wish mo para sa mga bata? Una, wag matigas ulo ni Sab. Yun.
Wag muna magbo-boyfriend kasi... Yan, tingin ka. Wag muna magbo-boyfriend. I-address mo, sabihin tawag na. nito? Alam namin yung mga ganyang karakas. Papunta ka pa lang, sabihin na, pabalik na kami. Hindi ka makakalusot sa amin. Tapos, si Lexie, syempre, sana healthy lang lagi. Pati yung mga parents natin. Yeah. Yun lang, simple lang ng wish mo. Ganun lang. Tawag nito, siguro, isa to sa pinakamasayang birthday ko. Kasi, ano yun, tawag nito, yung parang happy and contented ka. Parang gano'n. Happy and content. Wala kang gustong anything na material. Pareho tayo. Ako din. Malapit na rin kasi birthday. Wow, siningit siya sa sarili. Hindi, pero seryoso, ganun din ako. Akala ko ako siguro lang yung isang ganun. PNS lang. Kakasabi mo lang kontento ka eh. Hindi, okay lang. Okay lang ako. Hindi kami, wag na. Wala pa tayo dun. Kasi hindi naman ako lalakas dun sa past normal na jersey na yun. Tsaka, enough na tayo sa gasto sa bike. Pero pareho kami ni Mike. Parang pareho kaming wala masyadong gustong material na bagay. Kasi, kontento kami pareho sa kung ano meron kami. Hindi naman kami sobrang yaman, hindi sobrang dami ng pera namin, pero nabibili namin yung gusto namin bilhin, nakakain namin yung gusto namin kainin, at peaceful tayong nakakatulog sa gabi kasi wala tayong utang. Wala kaming utang na iniisip. Loan free na kami, debt free na kami, tapos na yung condo, wala tayong kailangan bayaran sa bahay. So, yung mga bills lang natin monthly, yung iniisip namin. So, talagang nakaka-enjoy kami ngayon ng hindi namin in-expect na aabot sa ganito. Makaka-travel tayo ng kung saan natin gusto. Ang problem lang, hirap mag-leave kasi ngayon. Hindi kagaya nung nasa MOR ako. Wala akong pera. Pero naman, huwag mo sabing walang pera. Ayaw nga, sorry. Hindi, kumbaga may pera pero hindi pa enough nung before. Pero gusto nating umalis. Ngayon naman, na mas may capacity na tayo, nahihirapan din tayong umalis kasi mahirap mag-leave din sa work ko. Tapos parang, ewan ko kung ako lang, parang nanghihinayang din tayo. Kumbaga, nandyan yung pera pero nanghihinayang tayo gumastos. Pero pagsabay, hindi tayo nanghihinayang. Ano, tahimik siya. MTV gaming pa. So yun, ayun, at least pareho kami na wala kaming material. Kaya wag mo ko regaluhan. Ako wala talaga akong gusto. Wala akong gustong kahit ano. So, gusto ko lang dito yung cook na ano. Wait! Ito mo yung mukha ko. O baka naman isusurprise mo pa ako. Kung na ako isurprise ha. Pero hindi, joke lang. Wala talaga akong gusto kasi okay na kami. Siguro kung mag-wish ako para sa birthday ko, same lang din ang wish mo para sa parents natin. Sana okay sila, sa mga kapatid natin. Yung isang kapatid ko kasi nasa ibang bansa, so sana safe siya dun. And digit sa lahat, sa mga bata, thankful sana din talaga sila. dun sa biking na nangyari sa atin. Tapos dun pa sa mga nakasama namin. Kasi tawag nito, ang sisimple lang din. Gets mo? Ang simple lang din ng mga nakasama na. Pareho nating magagastos yun eh. Hindi, ako nagigets ko yung gustong i-explain ni Mike is, before kasi, alam nyo, sobrang grabe pagka-materialistic namin. Ngayon din naman, gumagastos pa rin naman kami, pero mas hindi na lagi, mas limited na. Dahil sa biking, parang mas natuto ka na gastosan yung mga mas mahalaga. Before kasi kung ano-ano lang talaga binibili namin, kahit hindi naman namin kailangan, kahit hindi masyadong importante, go natin to, bili natin to. Kaya nga dumami yung bags ko. Pero ngayon ready na ako i-let go, magtitira lang siguro ko ng iba. Kasi nga parang hindi ko naman siya magagamit lahat. Tapos before, ang hilig ko sa party, di ba love? Ang hilig ko, kunyari na-invite ako, ang hilig ko umattend ng ganito, ang hilig ko umattend ng ganyan, magpapaganda, magpapabongga. Pero alam nyo, nung nag-start kami mag-bike ni Mike, wala na, ayoko na ng mga ganun. Siguro yung kagaya nito, yung mababayaran ka, event, di ba? Mapaganda ako. Pero yung kunwari yung... sa mga nakasama din kasi. Parang mas na-appreciate ko yung okay naman palang simple yung buhay. Bike-bike ka lang, time with your family. So, yun yung isa sa mga magandang nadulot sa amin ng biking. Tapos parang, yun na rin yung bonding namin ni Mike. And pinaka-wish... Bonding, iniiwan mo na nga ako ngayon. Ikaw nang iiwan sa akin lagi. Ang isa din sa pinaka-mawiwish ko para sa birthday ko is
for Sab. Grabe, sinabi ko nga to kay Juday kanina. Sabi ko sa kanya, Mom, kasama ko kasi kanina si Judy Ann Santos, diba? So, may college na siya. Tinuruan niya mag-commute last time. Sinamahan niya mag-bus. Yung anak niya mag-trike, mag-jeep. Gagawin natin kay Sab yan. Okay yun ah. Oo, kasi sabi ko, bakit mo ginawa yan? Kahit na alam mong yung anak, kumbaga well off naman kayo eh. Kaya mo ipahatid sundo yung anak mo. Sabi niya, kasi gusto ko yung anak ko may basic knowledge. Kaya niya pumunta from here to here nang walang sasakyan. Galing. Ang galing, diba? Ang galing nila Judy Ann and Ryan. So, nung kanina nagkakwentuhan kami, sabi ko sa kanya, alam mo Juday, akala ko ang pinakamahirap na stage sa bata ay toddler. Pero hindi pala. Teenager po pala. I swear, i-ready nyo na yung mga sarili nyo. I-ready nyo na po yung mga sarili nyo. Lumalaban na eh. Lalo kung may anak kayong babae. Kasi parang feeling ko mas hirap alagaan ng babae. Mas fragile compared sa lalaki. So, ang wish ko, kung nanonood man, panoorin mo to, pipilitin kong manood yung anak ko nito. Sana lagi siyang makikinig sa amin. Kasi lahat ng sinasabi ko sa kanya at ni Mike ay para sa kanya. Tama. Alam mo yon, ang wish ko lang is maging maayos yung mga bata. Kasi pagdating ng panahon na wala na tayo, at least okay sila. Diba? Kahit wala na tayo, maayos sila. Darating yung time na yun. Mauna ka ba? Mauna ako. Char! Ang sakit nandiyan ko. Alam nyo, ginagawa ko lang kalokohan to. Pero ang totoo niyan, problemado talaga ako dun sa panganay ko. Lagi na kami nag-aaway. Mabait na bata naman si Sab. Pero feeling ko, syempre peer pressure, ang daming gustong gawin, ang daming gustong i-discover. Ito yung teenager eh. Ito yung time na gusto mag-explore. Pero again, sa aming panganay, ba't parang naging vlog na for Sab? Alam mo, pagdating ng time na magulang ka na, maiintindihan mo lahat ng ginagawa ko. Kung bakit hinihigpitan kita at kung bakit may mga pagkakataon na sinasabi ko no. Hindi sa lahat ng pagkakataon, yes dapat ang sagot. Kasi kung puro yes, 'di ba? Wala na. Di mo na ma-appreciate yung hirap, yung na kailangan paghirapan mo yung isang bagay pag puro na lang kami yes sa'yo. So, yun lang. Sana makinig ka sa amin. Kasi, nakakatanda at nakaka-stress pag lagi mong inaaway si Mami. Si Mike hindi masyado nasa-stress ka rin ba? Nasa-stress din? Hindi mo na pinapaalala sa akin? Oo, syempre. Pero naiisip mo rin? Saka kinakausap ko rin siya. Ano sinasabi mo? Sabi ko, makinig ka sa amin, sa mami mo. Kahapon nga parang may gusto yata siyang ipa-sleep over dun sa bahay. Siyempre sinasabi ko muna na bad shot ka pa. Huwag na. Babae naman po. Babae yung gusto niyo mag-sleep over. Ano naman siya? Nakikinig naman. Yun ang maganda kay Sab. Kasi pag sinabi naming no, ginagawa naman niya. Pero minsan kasi, feeling ko sa mga napapanood niya talaga sa TikTok eh. Siyempre, social media. My gosh, yung parang, meron kasi sa TikTok yung mga sumasagot sa magulang. Saka so, third year high school, I know, talaga. Alam mo pag nagkukwento ako sa nanay ko at sa mga kapatid ko, alam mo na sinasabi sa akin, may group chat kami ni Kat tsaka ni Gerald. Sabi ko, si Sab, parang may ganito na, sumasagot na. Sabi nila, sis, I remember you. Wow, ganyan yung edad mo, ganyan ka rin. Pero yeah, sabi nga ni Mike, hayaan mo, para masaktan, para matuto. Pero as a mother, hindi ko kayang masaktan eh. Alam mo yung hanggat kayang wag sana. But yeah, anak, at the end of the day, ikaw masusunod sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. Parang 18th birthday message tuloy bigla napunta sa'yo. Basta nandito lang kami. Pero sana lagi kang makinig. So isipin mo yung... Yun talaga wish mo eh, no? Kasi ako yun. Parang one month ka ng problemado dyan. Galing nakita mo anak. Ayun talaga ang wish ko for Sab. Every night, parang... To always listen to me. And just listen to me because this is for you. See? This vlog is not for you. Pero ang haba ng exposure mo. Ang haba anak. Hindi ko carry. But anyway, nasa Skyway na kami. Mukhang malapit-lapit na kami makauwi.
that's it for today's vlog. Sana na-enjoy nyo po ito. Meron tayong mini Q&A with Mike, a little message for Sab, and what else? Wala lang, excited kami for tomorrow kasi meron kaming ride na hopefully matuloy. Pero dahil may bagyo, hindi ko sure kung matutuloy. So dahil birthday mo na bukas, happy birthday, love. Peace. Aww. Mamaya na lang. Na yung regalo ko sa'yo, nabigay ko na sa'yo kagabi. Ha, napuyat ako. Wow! Nagustuhan mo naman. End ko na itong vlog na to. Siguro alam nyo na kung anong regalo ko. Natawa yung asawa ko. O, diba? Ano yung sapatos? Gusto mo ulit? Ha? Ang ganda ng sapatos. Thank you sa sapatos. Thank you so much guys for watching this video. Until next time, see you on our next Chikahan vlog. Bye-bye!